Hey guys, welcome back to the channel. It's your boy, the God Giver himself, Harriet, and it is Friday, and you know what that means. It is now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today we are going to take a look at the movie ito. Ano movie to? Sulutan? Teka, Sundutan. Okay, it's very confusing kasi may pelikula dati, Sulutan, and it was the one that was starring Karen Lopez. So, nung in-IMDb ko siya, I got the wrong movie. Okay, Sundutan. Ano ba yung Sundutan dito? Well, it's all because of that little hole dun sa pader na nakita nyo. When you see this picture, you're seeing right now, there is a hole there. And it involves two of our leads. Una si Alison Ross, siya yung tinitira ni Mark Dionisio dito. Okay? So si Alison Ross, siya yung gumaganap na Alona at yung kanyang katandem dito is itong babae sa kanan, yung dinidilaan. Although hindi sila nagtalik sa pelikula na to, ang nagtalik kasi nung nandidila ay si Sia Zamora, yung naka-backslide dun sa babae na tinutukoy ko. So yung babae na yan ay si, let's see, got the, nawala yung siliping credits ha. Siya ay si, nagsasayawan sila, naghalikan na. Okay, good. Let the, let the credits roll. Ang pangalan niya dito ay Daniela. Okay, Jade Esguera. Okay. So the reason bakit ako ay nalito kasi iba yung pangalan niya, biray yung pangalan niya dito sa IMDb eh. So IMDb either has her real name, so she got doxed, or it's a misinformation. Okay, so yun. Also, this is Zia Zamora's first movie since Sita. Remember Sita? Okay? Sita yung yung tinitira si Zia Zamora ng matandang lalaki nung tatang. He is the luckiest man alive, yung matanda na yon. Kasi tinitira niya ang likes ni Zia Zamora. And that was one of the most of the greatest things na nakita ko. Kasi yung anak nung tatang, kalimutan ko na sino, tumira rin kay Zia Zamora doon sa CR. And that was Sita. Okay? So, if you don't know Sita, okay, you know, now you know. Now, let's get into it. Let's get intimate with so let's get intimate, shall we? Okay? Ang kwento dito ay itong si Daniela, played by Jade Esguerra. Yung problema niya dito, I think she has a hard time keeping her bra sealed. So, anong ibig ko sabihin? So, lagi siya nagsusot ng sando kasi yung bra niya lagi nakalitaw. Okay, dati siyang ex-con. Isa siyang ex-con. Okay, she's an ex-convict. Tapos, tumira siya dun sa isang apartment, tenement. Tenement. We were this close. And we will have a non-naked Rob Ginto movie this Tuesday. Pero, yeah. This is the direction BMX is going. Okay, tumira dito siya sa apartment na pinagmamayari ni Zia Zamora sa kanitong lalaki na to. I don't care who he is. Security guard siya. Basta yun ang alam ko. Security guard siya sa kumpanya ni Mark Dionisio. Yun yung masasabi ko. Okay. So, yung apartment na to, maraming daga. Itong mga daga, gumagawa ng butas. Isa sa butas na nakita niya, pinasok ni Jade Esguerra yung daliri niya, at sinupa ni Daniela. We're off to a great start. Tapos, may isa pang butas, sinilipan niya, nakita niya, si Zia Zamora, yung karakter ni Zia Zamora dito ay si Rhoda, doing her only mature scene sa pelikula, being
F by the security guard. Okay? And that was one of the best things I ever seen. Non-stop. Like, this whole movie made me exhausted kasi they started off with a Zia Zamora sex scene. Okay? We remember, right? Zia Zamora has huge melons. Malaki ang melon ni Zia Zamora. Nakita niyo ba ang sita? Sita na naman. Ano ba yun sa sita? Ba't lagi ko naalala? Dahil ba doon sa matandang lalaki? Ewan ko. Okay. Then, naalala, nito ni Daniela, na sinupa siya ni Alona, sinupa yung daliri niya. Si Alona, hindi makapagpigil at inalok yung sarili niya na maligo doon sa place, sa lugar ni Daniela. At syempre, nung naligo, nagkamabutihan, nagkalibugan, at nagtalik sila doon sa shower. At ito na ang simula ng secret affair ni Daniela sa kani Alona, at habang si Mark Dionisio walang kamangmang. Turns out, dealer ata itong si Mark Dionisio at girlfriend niya si Alona. Nagtirahan sila doon sa office. Hindi sinara ni ni Mark Dionisio kasi bago yon may bisita si Mark Dionisio sa opisina niya bago pumasok si Alona eh. So sila nagkangkangan eh. Mas hindi sinarado, so namboboso. May chance na namboso sa kanila habang nagtatalik sila. Wala, ganun talaga. Well, it happens. Wala mo siguro nakakita, no? Wala mo nakakita, pero may chance na may makakita. Yun yung sinasabi ko. Yun yung tinutukoy ko. Gusto ni Alona na ipasok si Daniela dun sa kumpanya ni Mark Dionisio, pero si Mark Dionisio parang ayaw niya. Ang kadahilanan na ayaw ni Mark Dionisio, namumukhaan niya si Alona before. And it is true, si Alona ay ang babaeng pinakulong ni Mark Dionisio dati. Okay. So namboboso itong si Daniela. Si Daniela Si Daniela ang pinakulong ni Mark Dionisio dati. Okay. My mistake, akuin ko yun. So namboboso ito si Daniela dun sa butas habang nagtatalik si Mark Dionisio saka si Alona. And magawa ni Alona, tinakpan niya ng scarf yung mata ni Mark Dionisio at tinapat niya yung joga niya dun sa butas ng pader, and we got lots of nipple sucking. So a lot of this movie focuses on that hole. Kung ano-ano pinapasok nila sa hole. Pinasok ni Daniela yung kanyang braso sa hole para fingerin itong si Alona. Pinasok nila ang boobs nila doon sa hole para ito ay supsupin. Yun. There's like 2 mature scenes that instance happened. Naghinala itong si Zia Zamora sa kasi yung security guard na may relasyon itong si Alona sa si Daniela. At doon nakopirma nga nila, nagsumbong sila dito kay Mark Dionisio. Mark Dionisio went through all the trouble para hinalungkat niya para hanapin itong si Daniela. Si Daniela nagtatago sa ilalim ng kama kasi ang daming daga, kadiri. Ako takot ako sa daga eh. Alam niyo ba yun? Takot ako sa daga. It's life, you know. Okay? And then nagkahabulan. It was the weirdest chase scenes in movie. Kasi alatang hindi sila nagpapagal sila eh. Ang bagal ng chasing, walang pace eh. Parang nagja-jogging lang eh. Nahuli ni Mark Dionisio itong si Daniela pero wala palang bala. Alam pala ni Daniela na walang bala kasi inubos itong ni Alison Ross yung bala ng baril ni Mark Dionisio eh. So, ba di niya ginawa yun nung simula. Tapos, ayun, ginilitan niya sa leeg si Mark Dionisio ng kutsilyo. That's it.
pretty anticlimactic din. Nagsayawan si Daniela sa si Alona sa dulo ng pelikula. And movie ends with that. Okay, what do we think about this movie? Okay naman yung creativity, I guess. Okay naman. Creative naman siya. Okay. Di naman ako kontra sa paggamit ng butas. So, I'm just going to give it a smack bang in the middle rating for this movie. And yeah, that's my review of Sundutan. Let me know in the comment section what do you think. And Tuesday we're gonna review Vigilante, and then Friday we are going to review meron sa Biyernes. Anong meron sa Biyernes? So nagpakita pa. Ayan. Ayan, di pa na nagpakita. Here. Yan, smack bang in the middle. Nilagay ko. Yan o, Sundutan, smack bang in the middle. Also, Digo was a feature last week. So, yeah, we got debated. Okay, Abot Langit. And that is starring Aliyah Raimundo. Woo! And who's Gio Yoshida? Di ko alam kung siya ay related kay Danny Yoshida. Pero, sige, ito si Gio Yoshida eh. Di ko alam kung related siya kay Danny. Nakita niyo yung Instagram ni Danny Yoshida. Yung naka-bikini siya sa snow. Baka lagnatin siya doon, di ba? Anyway, that's my review. Thank you all for watching. If you like this video, pakilike na lang po. Subscribe to the channel. Hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX. Peace!